Kaligayahan ko, kaganapan ko, sa'yo lang sumasamba ako pag-ibig ko sa'yo. Ikaw ay mahal, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lang ang buhay ko, O Jesus. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba makukulit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba makukulit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba makukulit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay.
Si Jesus lang ating dapat sambahin. Tama rin. Tayo natin tumayo. Acts chapter 4, verse 13. Hanggang 16. And I'd like to speak on the subject, they have the man. Ito po'y hamon sa atin ng Panginoon para sa patuloy natin pag-aakay ng kaluluwa. Dahil kung hindi tayo magbubunga ng kaluluwa, hindi tayo magagamit ng Diyos, we are just doing nothing sa ating lugar na sinasakupan. And may God help us ngayong umaga to be challenged na mag-akay ng kaluluwa. Okay, verse 13, begin. Okay, see, balikan mo natin. Yung adjective. Alam ng mga tao na yung mga alagad ay walang pinag-aralan, mangmang, nagtaka yung mga tao. Mga kapatid, surprise people around your life. Shock them with what God has done sa ating buhay. Sa kabila ko yung walang pinag-aralan, tingin nila mangmang, you shock them. Bakit to? Dahil iba ang nakita nila sa mga alagad. Why? Sa dulo. Kasi kasama nila si Jesus. Amen? Pag si Kristo kasama nyo, you live your life with Jesus Christ, you will be different. Pero subukan nyo kasama nyo si Satanas, yung tambay sa kanto, yung bastos, yung rapist. Subukan nyo. Again, as I said, may kasama kang sinto-sinto na 5. Pag hindi ka tumigil sa sama ganyan, pang-6 ka na. Pag ang sama mo, 5 chismosa, pag hindi ka tumigil, magiging pang-6 ka. May kasama kang 5 tamad. Pataba yung baboy. Ang kupal sa kabanalan, magiging pang-6 ka. But if you have been with Jesus, listen, pag si Kristo kasama mo, kahit wala kang pinag-aralan, katiin nila mangmang, you will shock them. That's the word. Verse 14, ano sabi ng Bible? Nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, wala silang maitutol. 15. Datapat na sila ay mga utusan na lamang silabas sa pulong na mag-uusapan sila. 16. Na nagsasabi, anong gagawin natin sa tao ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng manananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Tayo natin magsipo. Pagpalain ng Diyos sa mga kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Alam niyo, sabi sa uli, nag-uusap yung mga retarded sa panampalataya. Nag-uusap sila mga meron, naninira sa panampalataya ng Kristyanismo. Nag-uusap sila sa nakita nilang milagro. Sabi ng mga tao, anong masasabi natin? Ano magagawa natin? Hindi natin pwedeng tanggi at ikaila na nagbago buhay ng taong yan. Hindi mo maikakaila. Sabi ng mga hindi Kristiyano, yung oras na yon, na nakakita ng himala ng Panginoon sa magitan ng mga alagad, they have the man. Hindi mo maikakaila. Napatino nila yung taong yon. Mga kapatid, ang Book of Acts, itong Bible, yung particular na binasa natin, kung susundin lang natin mga Kristiyano, kaming pastor, tayo mga Kristiyano sa Baptist churches, hindi po magtataka na ang gawa ng Diyos lalago. I was talking to a lady, kanina lang. Ang church natin 36 years old na. Mula na sinimulan noong 1990. Some churches, after 10 years, 20 years, saka na sila mag-organize, saka na sila magsisimula ng church. Now sa amin, mula na nangaral kami rito sa labas, na wala nanood sa amin, wala nakinig. Nagparabas kami ng pelikula, that was 1990. Yun na simula ng church. Hindi na ako nagpaikot-ikot kung saan. But for the past 36 years, and counting, ang church na ito'y binagyo ng maraming pagsubok, pinababawa ng demonyo, sinikap na gilin ng diablo, sinikap na wasakin, sinikap na pahintuin, sinikap na patayin, pati yung manggagawa na nilagay ng Diyos. Mga kapatid, buhay akong saksi. Hindi tumigil ang Diyos gumawa ng himala. After 9 months, gusto ko na umalis.
Wala nakikinig, wala naniniwala. Nilalangaw kami kahit sa kami magpunta. Walang nakikinig sa amin. Pinakita sa akin ng Diyos ang Acts 16:10. Nung mabasa ko to, sabi ko, Lord, sige o, magstay ako. Acts 16:10, pakibasa. May isipang talata. Na gusto ko makita ninyo. Diyan sa Book of Acts. 18 verse 10. Nung aking mabasa ito, hamon sa akin bilang misyonero, basa. God is telling me, magkukwit ka, alis ka sa Mateo, di na lang makakita dyan, sabi mo, susunod ka sa akin, sabi mo, maglilingkod ka sa akin, sabi mo, ako ang manguna sa'yo, tapos yun, aalis ka. Hindi ko kaya bumili ng tubig, 25 centavos ng isang container. Iigibin mo pa yun sa poso. Bibili ako ng, ewan ko matanda ni Katoyang, parang pisong toyo. May tinda pa siya rin dyan eh, si Ate Toyang. Tsaka kapraso sibuyas. Gigisahin ko sa aking kawaling napakaitim. Wala akong available na kawali. Lalagyan ko ng tubig. Bawo, sibuyas at toyo. Walang mantika, walang pambili. Papakulong ko lang, lalagyan ko sa bote. Ulam ko yun, nasa maubusan. Nga kailan ako maubusan. Pag wala akong bigas, yung natitira kong kanin, ilulugaw ko. Tataka ba kayo? Ba't ako tumaba? Kaya huwag kayo magkakakain na gano'n, tataba kayo. But seriously, that was the time. Pinupunta namin ng bundok. Pagbalik namin, wala na akong lakas. Wala makain. Buti na pagpunta namin doon, sila Ate Narcisa, sila Rowena, maliliit pa yan. Pinakakain kami ng kamote. Saging na saba. Siyempre, kagalit ko pa yun ng araw. Nagkakainisan pa kami niyan. Pero nung muntik ko mamatay, inatakay ko na aking sakit. Siya nagdala sa akin sa ospital. 2 times. Kung na nagkakamali. 3 times ako inatake rito. Sabi nga isa sa akin, masamanta mo ka siguro kaya hindi ka mamatay-matay. Siguro nga, masamanta mo ako sa mga demonyo, sa Barrio San Mateo. Buhay pa eh. Isang bagay na alam ko, sabi ng Diyos, sasayo ko, hindi ka kaya saktan dyan. Bakit? Marami akong tao sa bayan yan. Mga kapatid, hindi kayo mga anino. Kayo ay human warm bodies. Yes, ang ganda ng pagsubok. After several years, nawala ang mga tao, dinimonyo lahat. Nagkagulo, nagkawala-wala. Dinila ako ng Diyos ko saan, iwan ako ng gagawa rito. Nasira ang gawain, namatay ang gawain mula 2010 hanggang 14. Wala nang dumadalo. Sira-sira ang church. Parang kulungan ng baboy. Ang baho, madumi. Nagtatawanan. Binili ko ng Diyos, 2014. Akay, punta uli sa mga bundok, text, invite, kung sino dumating. May panahon na kami lang, pamilya ang umaten. Ang gulo-gulo ng church, napakapangit. Sabi ng Panginoon, ngayon pa ba ako susuko? Tuloy-tuloy lang kami. Hanggang sa unti-unti dumating kayo. Pero karamihan sa tao rito sa church ngayon, nagdatingan kayo after pandemic. But during pandemic, ang Diyos ang provide ng mga groceries and rice and goods, ikinalat sa mga paligid. And then dumating ang mga bagong Kristiyano. Kaya yung mga nakikita nyo ngayon, pagpaman ninyo, hindi sila ganun ka-mature kagaya ninyo.
Hindi sila ganun kataas ang uri ng spirituality kagaya ninyo. Medyo paraanin nila muna sila. Most of you who are here are very young. When was the pandemic? 2023? 24, 25. Wala kang asang matinong kilos kagad ang mga bagong-bagong Kristiyano. Hayaan niyo muna silang lumago. Huwag niyo muna silang hanapan ng kagaya ng ugali ninyo. Let them grow. Amen? Yes. Talagang may mga pasaway. Di ba, Pedro? Ito nga pasaway pa eh. Hindi, ibig sabihin, ako rin pasaway ako eh. Isang kilala ko, takil na Kristiyano, pasaway pa rin eh. What can you expect sa mga bagong Kristiyano? What can you expect? You grow up. We all should grow up. Stop growing old. Lumago tayo sa panampalataya. Read your Bible. Mag-akit tayo ng kaluluwa. Magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos. And then, people will be amazed. Hindi naman pinag-aralan itong mga ito Mga mangmang yung mga yan. Pero hindi may kakaila. They have the man. They have the man. Nagbago po yung isang dami yan. Nagbago po yung anak ko. Nagbago po yung asawa ko. Nagbago po yung ate ko. Nagbago po yung Kristiyano. Nagbago po yung mga ito. They have the man. May ebidensya. Bakit to? Ipinangaral kasi si Kristo. Kasi kasama nila si Kristo. Mga Kristiyano, bagong Kristiyano, matandang Kristiyano, lahat tayo ay hinahamon ng Diyos. Wala man tayong Pedro Castillo, PhD. Pedro Castillo, DD. Pedro Castillo, MA. BA. Ang pangalan man merong Pedro Castillo, A to Z. Kahit meron yun. Kung hindi ka naman Kristiyano, walang silbi yun. Hindi na ba rin masabihin ako mangmang? Walang pinag-aralan. Ang importante, alam nila, kasama ko si Jesus. Balikan natin yung talata, Acts chapter 4. Pero, sa totoo lang, Kristiyano, if you have been with Jesus, hey listen, if you have been with Jesus, you're not mangmang. You're not walang pinag-aralan. You are not unlearned and ignorant. Pag kayo ay kasama ni Jesus, and you have the mind of Christ, ikaw ang pinaka-intelligenteng tao sa buong mundo. Why? You will know how to behave. You will know how to conduct yourself. You will know how to submit. You will know how to respect. Why? You have been with Jesus. That's the key. Bakit nagbago tuma ito? Kasama kasi nila si Jesus. Subukan mo kasama mga pakalat-kalat na mga kabataan dyan sa labas. Mga lasinggero sa kanto. Subukan yung mga chismos ang kasama ninyo. Hindi magtatagal. You will be one of them. Pero subukan yung kasama, mga Kristiyano, kasama ni Jesus, you will become one of them. So you choose. Sino gusto yung barkada? Ang nag-vape, naninigarilyo, umiinom, nagmumotor, na parang walang pakalang sa buhay, o yung matitinong buhay na nag-aaral ng kaluluwa? Of course, hindi na kailangan pag-usapan. May tatlong bata, nagkukwentuhan, payabangan sila. Ay, tatay ko, kilala si Mayor. Ikaw, kilala mo? Mayor, kilala ng tatay ko yun. Sabi siya, Mayor, kilala ng tatay mo? Eh, panis ka. Panis. Tatay ko, kilala, si senador. Ha? Mataas siya na. Oo. Eh, tatlo sila. Yung isa, ganun siya. O, tatlo ikaw. Kilala ng tatay niya, si Mayor. Siya, kilala si senador. Ikaw, Pedro, sino kilala ng tatay mo? O, ano? Sino kilala ng tatay mo? Sabi ni Pedro, kilala ng tatay ko si Jesus. Napakialam kung sino kilala mo. Ang malawa, kilala mo si Kristo ng tagapagligtas. And that would make the difference, mga kapatid. Pag si Kristo kilala mo, hindi lang sa muso, pati sa puso, magbabago buhay mo. And parents would come to me, sasabihin, ano ginawa mo? Ba't nagbago buhay ng anak ko? Hindi ako pinainom ko rin sa salita ng Diyos. Pinakain ng Ebanghelyo. Mga kapatid, sabi ni iba,
Hindi tayo, wala tayong masusutang gubat. They have the man. Bago ko magtapos, and I'll show you a video. Ang kailangan ng tao ngayon, yung makasalanan, makilala si Kristo. The sinner needs the Savior. And that's salvation. May isang yate, actually isang malaking bangka. Ang punong-puno ng tao, lumayag, bigla na nagkoronos. Sa malasenta, sa palad, tumuob ang malaking bangka at marami nangalunod. At isa, hinahanap yung kanya anak. At sinabi niya, pakihanap niya, anak ko, pakihanap niya. Umiyak magulang. And then after a while, nagsisisagay isang tao ron, I am your child, I am your child. Eto lang itong anak mo. Tuntuay magulang, siyempre, naligtas sa kamatayan. Mga Kristiyano, listen. Ang mga mahal niyo sa buhay ng di Kristiyano, mga kaibigan niyo di Kristiyano, mga kumpare ng di Kristiyano, mga batang naglaro sa intahanan ng di Kristiyano, pag namatay pupunta sa impyerno. Apoy na hindi namamatay. Oo, hindi namamatay. At sabi nga ni Kristo, mabuti pang hindi ka na ipinanganak. The sinner needs the Savior, and that's salvation. Kailangan ng tao si Jesus bilang tagapagligtas. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, pag gabi namatay, kayo sumagot, saan ka pupunta pag kayo namatay? I'm not asking your religion. Di ko tatanong kung gano'n ka kabait, no? Di ko tatanong gano'n ka kasalbay, ano man natapos mo. Ang tinatanong ko sa iyo, kung ikay mamatay, may oras na to, saan ka pupunta pag ikay namatay? Nakita sa FB, iinuman yung 5 magkakabarkada. Kantuan sila, inom sila. May dumating yung tao, kinabaril, pinuntukan, tatapa. Patay dito ka, tinahan yung ulo. Yung isa, bagsak agad. Yung tinma sa ulo, gano'n siya. Bumulagta siya. Buti lang nahuli yung mga kriminal. Halimbawa siya ang kriminal. Ba't mo ginawa yun? Inutusan ako niya. Ba't yung ginawa yun? Binayaran ko ng 50,000 ni kagawad. Pinapatay siya. 50,000, papatay ka ng tao. Kundi mo naman ikaw'y napakabobo. Kaya sa akin, dapat talaga, ibalik ang bitay. Ibalik ang bitay. 13 anyos, magre-rape, papatay ng bata. Ginawa lang niya kasi napanood daw niya sa internet. Sabagay, huwag na ibalik. Huwag sana mangyari, di mo sa ano ko yun. Hindi ka na kailangan tumahan sa bitay. Wala na kamerahan. Kung totoo ayaw maniwala sa bitay, wala na kamerahan. Huwag naman mangyari sa inyong mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. They would get what they deserve. Pero ano? Ang totoo, kung ang taong yun, magbabalik lang sa Panginoon, kay kilalanin, ang kanyang kasalanan, maghihingi ng tawad. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mapagpatawad, handang patawarin ang tunay na humingi ng tawad. Isaiah 64 verse 6. Di ba sabi, Isaiah 64 verse 6, kahit ganong katindi ng kasalanan mo, kaya patawarin ng Diyos. Mag-isip kayo ng pinakamatinding kasalanan. Si Kristo namatay sa krus, binayaran yung kasalanan yon na ginagawa natin araw-araw. Basa, sapagkat kami lahat ay naging parang marumi. Lahat namin katwiran ay naging parang basang marumi. At nalalatanggalan ng damo kaming lahat. Tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Marami pa. Maraming mga talata pa. Wala na akong panahon. Pero alam nyo, kahit gano'ng kabigat ang ginawang kasalanan, pag hihingi ng tawad sa Panginoon, totoo, God will forgive you. The sinner needs the Savior, salvation. Isang araw sa church ni Pastor Tom, umatay niya isang lalaki, hindi niya miyembro, na gusto niya yung church. Patensin natin doon. Member siya ng ibang church. Sa church nila, walang ganun pangangaral. Umatay sa Baptist Church. Pagkat sa service, sabi niya, Pastor Tom, pwede po ba kitang maabala? Pakipray mo yung kapatid kong babae. Dahil wala lang kami magkapatid. Parehas kaming old maid. Matandang binata at dalaga. Pinta ni Pastor. Pinagpray mo ba eh? Salamat sa Diyos, gumaling. Umatay sa church. Di ba sa mga Sundays,
Pastor, pwede ba pumunta ka sa bahay namin? Punta ulit, Pastor. Sana po huwag kayong tatanggi. Hindi man kami miyembro ng church ninyo. Pero natidinig ko kasi nagpe-pray kayo ng lupa na mabibili. Nagpe-pray kayo para magkaroon kayong pambili. Pastor, pakitanggap mo po ito. Idagdag niyo sa pambili ng lupa. Ayaw tanggapin ng Pastor kasi hindi siya miyembro. Pero parang awa mo na, Pastor, tanggapin mo na. May edad na kami. Ibibigay ko na sa iyo itong aming ipon. Ibili niyo ng lupa. Tinanggap ng Pastor. At doon sa lugar na yan, sa Michigan, natayo ang napakalaking simbahan at may malaking lupa para sa eskwela ng mga Baptist. Sino magkakala isang araw, yun naakay ninyo. Magiging pastor. Magiging instrumento ng Diyos. At marami tayong kasama na gumawa ng simbahan ito dahil bunga ng paglilingkod sa Panginoon. Marami sa tumulong dito. Sabi sa akin isang araw ng tao, pasal punta ako sa church ninyo. Pumunta rito, napunta, tiyempo niya, ang anak ko panganay. Natakot pa si Teacher Lara. Hindi pa si Pastor Fred? Hindi dito sa taas, doon siya sa baba. Naka-short, naka-sando. Kala niya kung sino. Dati may tao sa baba. Nung malawag ko pangalan, siya papasok ano? Galing pa siya sa basketball. Isang engineer na may malasakit. Basta tumalawa, pasensya na kayo, natakot siya akin anak. Alam ko sino, hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Hindi niya kami pinapasok. Pag alis ng taong yun, inabot sa akin, 100,000. Kaya ito napaayos pa kahit pa paano. Isang tao, hindi ko kilala. Kilala kami sa internet. Pero ka-email ko na siya maraming beses. Chinik niya kung totoo kong tao, napatay totoo kong tao, siya rin naman. Nakita niya gawain dito. Sabi niya, I'm going to give you $10,000 para ipaayos yung simbahan niya. That's during pandemic. Kaya po yung simbahan mukhang kulungan ng baboy, namamaho, ang dumi, nagkaroon ng itsura. Who knows? Pag pinagpara na Panginoon isang Pedro, lumago ang kanyang kabuhayan, at bago siya mamatay, magpapamana sa simbahan. Who knows? Some of you young people, na may malasakit sa gawain, nananalangin na lihim, Panginoon, pagprayan mo ko, and I will help the church. Siyang magagalang isang araw yung mga naakay nyo, gagamitin din ng Diyos para pagparayan din na kayo. The sinner needs the Savior. Submission, number 2 and the last, the saints must share. Matutunan nating magbahagi, Acts 3:1. Acts 3:1, matuto tayong magbahagi. Dapat tayo matuto mag-share ng mabuting balita. Basa. At si Pedro, kung hindi nagkakamali, sabi sa Ingles, they went up together sa templo. Okay? They went up together into the temple. Ano yung pagpunta mo sa church? Ang kasama mo talaga yung kapuso mo, ka-espiritu mo. Hindi ka makakapunta sa isang lugar na hindi kayo magkasundo. Magpunta kayo sa lugar na magkasundo kayo sa church. Amos 3:3. Hindi pwedeng lumakad yung dalawa na hindi magkasama, na hindi magkasundo. Dapat magkasundo talaga. So in short, ang sinasabi natin ngayong umaga, matutunan natin na sama-sama mag-angay ng kaluluwa, mag-imbita ng tao sa church, i-share mabuting balita, and let the Lord do His work. In closing, before we play the video, ko nakwento ko sa ito minsan, may naakay kami isang tao, dati lasinggero, babaero, bugbugero, lahat ng ero nasa kanya. Naakay sa Panginoon, nagbago. Natuto mag-attend sa church, sa Bawsan Bible, naakay niya, pamilya niya, nagbago. Isang araw, may naging bisita kami rito. Alanganing araw, kasi dito ko nakatira. Dito siya kanila, pero sabi niya, yung pangalan niya. Sabi ko, parang pamilya ng pangalan niya. Oo. Ako ang tatay ng umatis sa inyong church. Yes, ano po sa niyo? Nagtataka kasi ko sa aking manugang. Sakit ko na ulo yung manugang kong yun. Ang tagal na panahon, sumasakit ang ulo ko sa manugang kong yun. Pero isang araw nakita ko, nagbago siya. Inobserba ko siya, nagbago talaga siya. At nalaman ko dito siya mati sa inyong church. So ano po ibig sabihin? Bago ko magpunta rito, sinasabi ko sa isip ko, gusto kong tingnan kung sino nagpatino sa aking manugang. Hanapin ko yung pastor. Nasaan yung pastor dito sa inyong simbahan? Naglilinis ako nun. Ako yun. Ikaw. Kaya ako mula ulag ng paa.
Napakapayatot ko pa nun. Manipis pa ako kay Pedro. Ang wisdom ko, 23. O, sino mas papayat pa ron? Wala makakain eh. 23, Brad. Ngayon, huwag mo na tanongin. Sabi nga, ano ko, dati kaso mo ba si Medida? Ako pang pastor dito ka ako. At wala na patino sa manugang nyo. Ano patino rito sa manugang nyo? Yung ipinangangaral ng pastor dito. Ibig sabihin mga kapatid, no one knows na yung aakayin mo sa Panginoon ay magdadala ng kalwa sa Panginoon. Magdadala ng kalwa, ng maraming kalwa sa langit. Saan na lang? 2 kabataan, 14 anyos. Pakalat-kalat. Inaya nung usher doon sa church. Ay, kayong young people, kayong dalawa lapit kayo rito. Bakit po? May mamaya, may gawain dito mamaya, may pangangaral. Punta kayo ha. Sige po, ang kukulit doon. Makukulit pa sa marami sa inyo. Lalong lalaki. Nag-preach. Si Mordecai Ham. Nangaral ng Ebanghelyo si Cristo Pag-asa. Siya magbabago ng buhay. At sa dami lumapit sa harapan, yung dalawang yun lumapit sa Panginoon. Nagbago buhay. Isa ron, si Billy Graham. Nag-akay ng napakaraming tao sa Panginoon. Ang nag-akay sa kanya, isang hindi kilalang usher ng church. Who knows? Yung aakayin nyo ngayon, ay magagamit ng Diyos. O baka yung sinasabihan na kayo ng Diyos, kausapin mo na yan, kausapin mo na yan. Di ba kayo isang araw ay mamatay? Wala na yung pag-asa. You watch this. Tingnan nyo to. Kailangan nyo akayin ng tao sa Panginoon. Kailangan hanggang ngayon, may pagkakataon, akayin na siya bago maghihuli lahat. Panood nyo yun.